Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Madalas dalawin ni Remy ang libingan ng kanyang ina. Tahimik siyang nakatayo roon, pinupunasan ng alikabok, inaayos ang mga bulaklak, at hinahayaang bumalik ang mga alaala. Ngunit sa araw na ito, mas mabigat ang kanyang dibdib, mas masakit ang pangungulila, na parabang muli niyang nararanasan ang pagkawala. Habang nakatayo siya roon, naalala niya na ang nakikita niya ay hindi ang wakas ng kwento. Ang kamatayan ay hindi ang huling salita. Sa kanyang utos, ang mga patay ay bubuhayin, hindi bilang alaala lamang, kundi sa muling binuhay at niluwalhating katawan. Ang inihasik sa kahinaan ay ibabangon sa kapangyarihan. Hindi itinatanggi ng pag-asang ito ang katotohanan ng dalamhati. Maging si Kristo ay umiyak sa libingan ni Lazaro. Ngunit ipinahayag din niya na siya ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Dahil tinalo ni Kristo ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang sariling muling pagkabuhay, ang libingan ay naging pansamantalang pahingahan, hindi lugar ng pagkatalo. Napansin ni Remy ang isang nalantang halaman sa tabi ng lapida. Maingat niya itong inayos, naalala ang katapatan ng Diyos sa lahat ng kanyang ipinangako. Ang parehong Panginoon na may ganap na kapangyarihan sa buhay at kamatayan ay siyang magtitipon balang araw sa kanyang mga tinubos, ang mga nauna nang nakatulog sa kanya, at ang mga nabubuhay pa sa kanyang pagdating, at mula sa araw na iyon, ang kanyang bayan ay makakasama niya magpakailanman. Unti-unting napalitan ng tahimik na katiyakan ang panghihina ng loob. Ang pag-asa ng mananampalataya ay hindi nakabatay sa kalagayan, damdamin, o lakas ng ating pananampalataya, kundi sa hindi nagbabagong layunin ng Diyos. Ang wakas ng kwento ay hindi pagkawala, kundi kaluwalhatian. Hindi paghihiwalay, kundi walang hanggang pakikipag-isa kay Kristo. Kaya kung ikaw ay nagdadalamhati ngayon, hayaang patatagin ng salita ng Diyos ang iyong puso. Totoo ang ating mga luha, ngunit hindi sila magtatagal magpakailanman. Ang ating pag-asa ay nasa tiyak na pagbabalik ng ating tagapagligtas, na siyang gagawa ng lahat ng bagay na bago. Aling kalungkutan o pananabik sa iyong buhay ang kailangang muling ialay sa tiyak na pag-asang dulot ng pagbabalik ni Kristo? Panginoon, salamat po sa pag-asang hindi nawawala. Sa gitna ng lungkot at pangungulila, tulungan mo akong kumapit sa katotohanan na darating ka muli upang tipunin ang iyong mga anak. Puspusin mo ako ng aliw at pag-asa habang naghihintay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.